Magandang araw po. Ang How to Win Friends and Influence People ay isang self-help book na isinulat ni Dale Carnegie. Ang aklat ay unang naipublish noong 1936 at mula noon ay naging isang classic sa larangan ng personal development. Ang aklat ni Carnegie ay nakabenta ng mahigit 15 million copy sa buong mundo at naisalin na sa maraming wika. Nakabalangkas ang aklat sa ilang mahahalagang prinsipyo na naglalayong tulungan ang mga mambabasa na bumuo ng mas mabuting relasyon sa iba, positibong impluwensyahan sila, at maging mas matagumpay sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Mga pangunahing insights. Number 1. Don't criticize, condemn, or complain. Ang unang prinsipyo ng aklat ay ang pag-iwas sa pagpuna, pagkondena, o pagrereklamo. Ipinapangatuwiran ni Carnegie na ang mga tao ay hindi nais na mapintasan at na mas mahusay na tumuon sa kanilang mga positibong katangian sa halip na sa kanilang mga pagkakamali. Hinihikayat din niya ang mga tao na iwasang magreklamo tungkol sa kanilang sariling mga problema at sa halip ay tumuon sa paghahanap ng mga solusyon. Number 2. Give honest and sincere appreciation. Ang ikalawang prinsipyo ng aklat ay ang pagbibigay ng tapat at taos-pusong pagpapahalaga sa iba. Hinihikayat ni Carnegie ang mga mambabasa na hanapin ang kabutihan ng mga tao at kilalanin ang kanilang mga positibong katangian. Ipinapangatuwiran niya na ang mga tao ay tumutugon ng maayos sa papuri at maaari itong maging isang epektibong paraan upang mag-udyok at maimpluwensyahan ang iba. Number 3. Become genuinely interested in other people. Ang ikatlong prinsipyo ng aklat ay ang maging tunay na interesado sa ibang tao. Hinihikayat ni Carnegie ang mga mambabasa na makinig ng mabuti kapag nakikipag-usap sa iba at magpakita ng tunay na interes sa kanilang buhay at mga karanasan. Ipinapangatuwiran niya na ang mga tao ay nasisiyahan sa pakikipag-usap tungkol sa kanilang sarili at nasa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa kanila. Ang mga mambabasa ay maaaring magkaroon ng matibay na relasyon at makaimpluwensya sa iba ng positibo. Number 4. Smile. Ang ikaapat na prinsipyo ng aklat ay ngumiti. Ipinapangatuwiran ni Carnegie na ang isang ngiti ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa positibong pag-impluwensya sa iba. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na ngumiti ng madalas at gamitin ito bilang isang paraan ng pagpapahayag ng init at kabaitan. Number 5. Remember people's names and use them often. Ang ikalimang alituntunin ng aklat ay ang pag-alala sa mga pangalan ng mga tao at madalas itong gamitin. Ipinapangatuwiran ni Carnegie na ang pangalan ng isang tao ang pinakamahalagang tunog sa mundo para sa kanila at ang paggamit nito ay makakatulong sa pagbuo ng matibay na relasyon. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na magsikap na alalahanin ang mga pangalan ng mga tao at gamitin ang mga ito hanggat maaari. Number 6. Be a good listener. Ang ika-6 na prinsipyo ng aklat ay ang pagiging mabuting tagapakinig. Hinihikayat ni Carnegie ang mga mambabasa na makinig ng mabuti kapag nakikipag-usap sa iba at magtanong upang ipakita ang tunay na interes sa kanilang buhay at mga karanasan. Ipinapangatuwiran niya na sa pamamagitan ng pagiging mabuting tagapakinig, ang mga mambabasa ay maaaring magkaroon ng matibay na relasyon at maimpluwensyahan ang iba ng positibo. Number 7. Talk in terms of the other person's interests. Ang ikapitong prinsipyo ng aklat ay ang makipag-usap sa mga tuntunin ng mga interes ng ibang tao. Hinihikayat ni Carnegie ang mga mambabasa na tumuon sa mga interes ng taong kausap nila at upang maiangkop ang kanilang pag-uusap ng naayon. Ipinapangatuwiran niya na sa pamamagitan ng paggawa nito, ang mga mambabasa ay maaaring magkaroon ng matibay na relasyon at makakaimpluwensya sa iba ng positibo. Number 8. Make the other person feel important and do it sincerely. Ang ikawalong prinsipyo ng aklat ay ang iparamdam sa ibang tao na mahalaga at gawin ito ng taos-puso. Ipinapangatuwiran ni Carnegie na ang lahat ay gustong makaramdam na mahalaga at nasa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iba sa ganitong paraan, ang mga mambabasa ay makakabuo ng matibay na relasyon at makakaimpluwensya sa iba ng positibo.
Hinihikayat niya ang mga mambabasa na magpakita ng tunay na interes sa buhay at karanasan ng iba at kilalanin ang kanilang mga nagawa at kontribusyon. Number 9. Use encouragement, make the fault seem easy to correct. Ang ikasyam na prinsipyo ng aklat ay ang paggamit ng panghihikayat, gawing mukhang madaling itama ang pagkakamali. Hinihikayat ni Carnegie ang mga mambabasa na tumuon sa mga positibong aspeto ng isang sitwasyon at gamitin ang panghihikayat bilang isang paraan ng pag-motivate at pag-impluwensya sa iba. Ipinapangatuwiran niya na sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagkakamali na tila madaling itama, matutulungan ng mga mambabasa ang iba na makaramdam ng kapangyarihan at motibasyon na gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay. Number 10. Make sure your communication is clear. Ang ikasampung prinsipyo ng aklat ay tiyaking malinaw ang iyong komunikasyon. Ipinapangatuwiran ni Carnegie na ang malinaw na komunikasyon ay mahalaga para sa pagbuo ng matibay na relasyon at positibong pag-impluwensya sa iba. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na magsalita ng malinaw at maigsi gamit ang wikang madaling maunawaan. Ang How to Win Friends and Influence People ay isang walang hanggang classic na nagbibigay sa mga mambabasa ng praktikal na payo para sa pagbuo ng matibay na relasyon, positibong pag-impluwensya sa iba, at pagkamit ng tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. Ang mga pangunahing prinsipyo ng aklat na kinabibilangan ng pag-iwas sa mga pintas at reklamo, pagpapakita ng tunay na interes sa iba, at pagpaparamdam sa iba na mahalaga, ay nananatiling may kaugnayan ngayon at patuloy na tulungan ang mga mambabasa na makamit ang kanilang mga personal at profesional na layunin. Please subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po.